Kadalasan po ang tanging oras na kami nila baby ni Inas ay hindi pala kasama si Ina, may trabaho pala siya. Kadalasan po, gabi bago kami matulog, nakakapanood kami ng telebisyon at yun, pagka malapit na kami matulog. Minsan dun sa pinapanood namin, may narinig po akong sikat na personalidad. Nagbigay siya ng testimony niya, nagpatotoo siya. At meron siyang binanggit sa kanyang magaganap na wedding, upcoming wedding. And then nag-claim siya, sabi niya, gusto ko kasi Christian wedding kasi Christian ako, sabi nung guy, lalaki. So binanggit niya na siya ay mananampalataya. Pero mga ilang buwan, lumipas. May pumutok na balita na ang kasalan ay hindi matutuloy. Hindi matutuloy ang kanilang kasal. Both of them are pareha silang personalities, mga sikat na mga artista, actor and actress. And then what happened is, sunod-sunod yung intriga sa kanila, andun yung binabas sila, at kung ano-ano mga sinasabi, at nagtatanong sa kanilang naging sitwasyon. So naging laman sila ng social media. At halos lahat ng kwento ay sila yung pinag-uusapan. Hanggang sa ibang bansa, sila yung topic. So sunod-sunod ang mga intriga at sunod-sunod ang mga usapin tungkol sa kanila. Mga kapatid, mga karaniwan kasing kwento yung naririnig natin sa buhay natin at napakaraming ganito, no? Karaniwan na po ito, makakarinig tayo o makakatagpo tayo ng mga tao, sikat man o hindi, at inaangkin nila na sila ay pinanganak na muli. Mga born again daw sila, nasabi nila. Ngunit, yung praises nila na born again sa bibig nila, pag pag-uusapan natin yung kanilang pamumuhay, parang hindi na iba yung kanilang settings, yung kanilang pamumuhay, sa pamumuhay din ng mga iba nang naririto sa mundo. So, question mark, Kristiyano ba talaga yun o hindi? Marahil po, baka hindi talaga sila tumalikod sa Diyos o nagbalik loob sa Diyos. Hindi nila binigay, sinuko sa Diyos ang kanilang kasalanan na naging kanilang pangkaraniwang katangian sa buhay bago sila nagpahayag na sila ay isinilang na muli o naging Kristiyano. So, kapansin-pansin ito na walang nangyari sa pagbabago sa kanyang buhay. Yung mga nagsasabing sila ay mananampalataya. Mapa-usapan natin yung kanilang morality, parang bagsak sila doon. Kasi kadalasan, dahil sila nga ay mga artista, normally they act. Puro pampakitang tao lang yung kanilang pinapakita sa lipunan. And then pagdating naman sa kanilang pamilya, buhay may asawa, halos araw-araw, bangayan ng bangayan, hindi magkasundo, at nagkakaroon ng conflict palagi. Walang love na natuturing doon sa kanilang relasyon. Maging sa paraan ng kanilang pagpapalaki sa mga anak. Sabi silang Kristiyano sila, pero nakikita nila yung mga anak, walang respeto, hindi marunong magdisiplina, walang, ano ba yung term ko, modo, yung mga bata, and then etc. Kadalasan, nagkakaroon ng problema yung magulang dahil sa kagagawa ng anak. At itong mag-asawang ito, o itong mga nagsasabing sila ay believer daw, masyado silang materialism o materialistic. Ano ba sa Tagalog yun? Maka-materialistikong estilo ng pamumuhay. Maging sa pag-google nila ng kanilang salapi. At idagdag ko na rin, siguro kasama na yung kanilang pag-google sa bibigay nila ng oras, bawat araw, bawat linggo, sa kanilang mga pinanonood sa television o maging sa pelikula. So parang wala silang pinagkaiba sa hindi mananampalataya. Gayunpaman, malakas ang loob nila, nagsasabi sila on television media na sila ay mga Kristiyano. Kaya minsan, inisip ko, mga kapatid, ang tao bang nanalangin na tanggapin ang Panginoon at nag-angking sila ay sinilang na muli? Ngunit, merong ngunit, yung kanilang buhay ay baliko o saliwa. Parang hindi naiiba sa dati nilang mga gawi. Ang tanong, sila ba talaga ay nagsisi
Nagbalik loob ba talaga sila sa Diyos? Yan yung ating pag-uusapan ngayong umaga. Sino ang tunay na nagbalik loob sa Panginoon? At ano ang tanda ng tunay ng pagbabalik loob? Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Patnubayan niyo kami sa aming pag-uusap, pag-aaral, at higit sa lahat, Ikaw ang manguna sa puso ng bawat isa. At dalangin ko na rin, Panginoon, na kausapin po ang bawat isa sa amin, na maunawaan namin ng mensahe, tumimo sa puso namin, at magamit namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Maimpluwensyahan din namin, mahimok din namin, maging bahagi ng aming mga pamilya. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ito ang aking panalangin. Amen. So balik ko yung tanong, sino ba talaga yung tunay na nagbalik loob sa Panginoon? Ano ang kanyang tunay na marka o tanda ng kanyang pagbabalik loob? Ang mga tao bang nanalangin at tinanggap ang Panginoon, nagangkin na sila isinilang na muli, ngunit yung kanilang buhay ay hindi naiiba, parehas din ng kanilang dating mga gawi. Sila ba ay tunay na nagpabagong loob? Anong sagot ninyo? Unahin ko kayong tanungin. Kristiyano ba yon o hindi? Self-proclaim lang, ano? Parang hindi naman talaga believer. Ako naniniwala po, kapag ang pag-uusap ay banal na kasulatan at ang ating pagbabasihan ay ang salita ng Diyos, sa tanong na yan, malakas ang sagot ko na hindi yan mananampalataya. Sapagkat yung tunay, totoong nagbalik loob sa Diyos, dapat talaga makikita sa Kanya yung marka ng totoong pananampalataya. Pananalig sa Panginoon at pagsisisi sa mga kasalanan. Kasi ginagamit ngayon parang naging negosyo, parang business na eh. Dahil, halimbawa, meron siyang composition na kanta, gusto niya mabenta yung kanya, o yung kanyang composition, pupunta siya sa church. Doon siya kakanta, sasabihin niya, may concert pa nga yung iba na nagsasabing sila ay mananampalataya. Hindi po ito nangangahulugan kasi na kapag ang isang tao ay nagsisi o nanampalataya sa Panginoon, kadalasan ang isip natin, kapag ako naging Kristiyano, magiging sinless na ako. Mawawala na yung aking kasalanan. Mali po yun. Natural, magkakasala pa rin tayo. Subalit, kung totoo tayong tumanggap sa Panginoon, ang mangyayari sa buhay natin, mababawasan itong mga kasalanan na ito. So, we will sin less. Hindi tayo sinless. We will sin less. At dahil totoo, ang pananalig ng mga taong ito, ibig sabihin, once na nagkasala ang taong ito, kayo yun, nagkasala kayo, ang inyong kalooban, probably magluluksayan. Galit kasi ang totoong mananampalataya sa kasalanan. Mayroon silang mga pusong laban sa kasalanan at nagagawa niya agad na talikuran nito. Kasi meron pa rin kasalanan ng mga tao kahit na siya ay naniwala sa Diyos. Pwedeng sinasadya, pwedeng hindi sinasadya. Subalit kung totoo yung pananalig, totoong nagbalik loob yung isang tao, talagang tumalikod siya sa kanyang mga pagkakamali noon, kasalanan, ganun din ang mangyayari sa kanyang buhay kapag siya ay naging Kristiyano. Tataligod agad siya sa kanyang kasalanan at pagbalik nun, gagamitin niya yung paraan, pagkakataon para sumunod sa paglilingkod sa ating Diyos bilang alagad. Now, ano pong ibig sabihin? Patunay ito na ang kanilang buhay ng pagbabalik loob sa Diyos mula sa kasalanan, mayroon na talagang marka ng pagsisisi. Nagsisi. Kaya't maaari tayong makapagbahagi ng mabuting balita. Meron tayong karapatan. Kasi sa patotoo natin, na tayo'y nag-uugnay ng ating buhay sa mensahe ng mabuting balita. Mga kapatid, mahalaga po na maipaliwanag natin to sa ating babahaginan ng salita. Kasi kung hindi natin ito maipapahayag sa kanila ng maliwanag, hindi natin maipapaliwanag kung ano ang direktamente pag-uusap ng pagsisisi para sa kaligtasan. Ang magiging bunga nito, yung binabanggit ko sa inyo, magiging huwad yung kanilang pagbalik loob sa Diyos, maaring isip nila, mananampalataya sila, naligtas sila, pero ang katotohanan, hindi sila naligtas, patungo sila sa dagat-dagatang apoy. They were blinded. They were, anong tawag doon? Nadaya sila ng kaaway. Kaya, mga kapatid, importante po, itong papel ng pagsisisi para sa kaligtasan, napakahalagang maunawaan natin to.
Nakakalungkot lang kasi meron sa Amerikang isang sikat na seminaryo, Grace Community Organization. Tinatanggihan nila yung repentance, hindi daw bahagi yan ng salvation. Dahil magiging kalaban daw yan ng doktrina ng justification by faith. Magiging works daw yan. To the extent, kasi ang hirap ng masyadong matatalino kung ano-ano mga naiisip. Ang daming mga magagaling na mga theologian, pero minsan nagiging extreme sila Sumosobra sila Now, meron ako isang source, doon ko kinuha itong puntos niya. Sabi niya, ang pagpapasako sa Panginoon ay kanais-nais para sa Kristiyano. Yung pagpapasako. Kanais-nais sa Diyos, gusto yan ng Diyos. Pero hindi ito kailanman kinakailangan parang isang tao ay maligtas. Alamin natin muna, ano ba ang tamang paraan para magkaroon tayo, mahati tayo sa tamang daan ng kaligtasan sa banal na kasulatan sa inyong program. Number 1, ang nagsisi ay dapat tumalikod sa kasalanan upang maligtas. Acts chapter 3 verse 19, mga gawa kabanata 3, talatang 11, kaya nga, magsisi na kayo at magbalik loob sa Diyos upang mapatawad ang inyong mga kasalanan. Sinasabi po sa atin ng banal na kasulatan na yung totoo o tunay na pagsisisi, magre-resulta ito sa mabubuting gawa. So balik ko nga doon sa sinasabi ko kanina sa introduction ko. Nagpatotoo siya na siya Kristiyano, pero sabit yung kanyang buhay. Napag-alaman na meron pala siyang mga kalokohang ginagawa kaya hindi matutuloy yung kanilang kasal. Ganon din po ang sabi sa Lucas 3, talatang 8 hanggang talatang 14. Pero hindi na natin babasahin ang buo ito. Kaya mamunga kayo ng mga bungang karapat-dapat sa pagsisisi. Huwag ninyong sabihin sa isa't isa na kami ama ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo na mula sa mga batong ito ay kaya ng Diyos lumikha ng mga anak para kay Abraham. Yung kwento po dito sa Lucas, si John the Baptist, nagbabautismo siya, yun yung ministry niya. Ngayon, may mga nainggit sa kanya, yung pariseo, gusto rin magpabaptize kay John the Baptist. Tignan nyo, dahil sa inggit ang kanilang intensyon ng paglapis, gusto rin namin magpabautismo sa iyo, Juan Bautista. Yung pala, pinag-ispiya lang sila. Kaya kahit sabihin nilang sila ay nagpabautismo at sumusunod daw sa Panginoon, binara na sila ni John the Baptist. Mamunga muna kayo ng bungang karapat-dapat sa pagsisisi. Ibig sabihin, itong mga pariseo ito, religious leader nito, hindi talaga nag-repent. Masyado silang self-righteous. Makasari sila. Yung katotohanan, sila, hindi ang Diyos. Acts 26 verse 20, mga gawa 26, talatang 20. Nangaral ako, una sa Damasco, si Apostol Pablo to, saka sa Jerusalem, at silang magsisi at lumapit sa Diyos, ay ipapakilala ang kanilang pagsisisi sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. So, mayroong expectation ang Panginoon para mag-produce tayo ng mga mabubuting gawa kung talagang tayo ay mayroong kaligtasan. At isa nga doon sa pinakamagandang mabuting gawa na ating gagawin ay ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Doon tayo papunta Okay? Ano ngayon ang koneksyon ng pagsisisi sa kaligtasan? Pag-aralan natin. Ang pagsisisi, kaugnay ng kaligtasan, ay siyempre kailangan ng pagbabago ng iyong isip tungkol sa Panginoon. Yan ang kahulugan ng pagsisisi. Baguhin ang iyong pag-iisip. May isang sermon po si Apostol Pedro nung araw ng Pentecostes, Tagalog. At sa kanyang closing, sa pagtatapos ng kanyang pananawagan, ang sabi niya, mayroon siyang isang hamon, nanawagan siya sa mga tao upang magsisi. Sa talatang 38 ng kabanatang 2 ng Aklat ng Mga Gawa, sumagot si Pedro, talikuran ninyo ang inyong kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo upang patawarin kayo at tatanggapin niyo ang kaloob ng banal na Espiritu. So, ang tanong, saan ba magsisisi? So, ang hamon dito ng Apostol Pedro, yung mga nagtakwil sa Panginoon, na baguhin ang kanilang buhay tungkol sa ating Diyos at kilalanin na siya ay tunay na Panginoon. So, yun ang challenge niya. Kailangan maisip nyo
magkaroon kayo ng 180 degrees ba ng conversion ng inyong pag-iisip upang maging tama ang inyong pagharap sa ating Panginoon. Sabi sa verse 36 ng chapter 2, kaya dapat talagang malaman ng lahat ng Israelita na itong si Jesus na pinako ninyo, mga Israelita, sa krus, ang siyang pinili ng Diyos para maging Panginoon at maging Kristo. So, si Apostol Pedro, yung kanyang panawagan sa mga tao, baguhin yung kanilang pagkakilala sa Panginoon mula sa pagtanggi sa Kanya o bilang Mesyas o tagapagligtas, patungo sa tamang pananampalataya sa kanila bilang si Jesus ang Panginoon at ang Diyos. Kasi kung babalikan natin ang kwento, hindi nila kinilala si Jesus. Hindi nila tinanggap si Jesus. Peke yung kanilang paglapit sa Panginoong Jesus. Di ba, katunayan pinag-usapan natin nakaraan, pinakulong pa nga yung nag-testimony na pinagaling siya ng Diyos. Hindi nila tinanggap. Sa demonyo daw yung kagalingan na natanggap ng bulag. Subalit yung bulag, patuloy pa rin nagkangaral at nagpapatotoo sa kanyang himalang natanggap sa ating Panginoong Diyos. So mga kapatid, napakahalagain po na maunawaan natin ito na ang pagsisisi ay hindi isang gawa upang dalhin tayo sa kaligtasan. Hindi siya kilos o meron tayong papel. Sapagkat, alam natin, walang makakalapit sa Panginoon malibang ilapit tayo ng Diyos. Ilapit ng Diyos ang isang tao sa kanyang sarili. So, ang kumikilos pa rin ng Panginoon. John chapter 6 verse 44. 1, Kabanata 6, talatang 44. Walang makakalapit sa akin malibang palalapitin siya ng Ama, nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay bubuhayin kong muli sa mga huling araw. So, meron tayong ginawang pagsisisi, kaloob pa rin ng Panginoon yung biyaya para maging tama yung ating mode ng ating repentance. Okay? Meron pang ibang talata, no? Sa 5:31 at 11:18 ng Acts, na sabi doon, ang pagsisisi kasi ipinagkaloob ng Diyos sa tao at ito'y dahil sa kanyang biyaya. Sana na tutumbok yung ibig sabihin. Bago nyo sabihin sa sarili nyo na kayo meron ng kaligtasan, siguraduhin nyo na tama yung pagsisising inyong ginawa sa inyong buhay. Sapagkat walang makakapagsisi ng totoo, take note of this, kung hindi siya bibigyan ng Diyos ng pusong nagsisisi. So, ang lahat ng ating kaligtasan, mga kapatid, kasama ang pagsisisi at pananampalataya, ay resulta lamang ng ating paglapit sa Diyos. At pagbubukas niya, dahil lumapit tayo sa Diyos, ng ating mga mata, kasama sa ginawa niyang pagbabago sa ating mga puso. So, ang Diyos ang nagbigay ng pagkakataon sa ating mga tao upang tayo magkaroon ng mode ng pagsisisi. Magsisi tayo at dahil sa kanyang kagandahang loob at kanyang biyaya. Kaya po, mga kapatid, ang pagtalikod sa kasalanan ay hindi lamang pakahulugan natin dapat na, yun na ibig sabihin, tumalikod na ka sa kasalanan. Ito'y resulta ng tunay na pagsisisi, yung pagtalikod sa kasalanan. Totoo yung pagsisisi mo. Totoo yung pananampalataya mo. Totoo yung pananalig mo sa Panginoong Yesus. Kaya po, marami ang nagsasabi, bakit nga pala mali yung kanilang pagsisisi? Ganito kasi naririnig natin sa kanila eh. Hindi na ako uulit. So, ang pagsisisi po, tunay talaga dapat nasasangkot yung pagbabago ng ating isip. Hindi lang yun, sama rin pakiramdam at maging ating pag-uugali. Dapat may reflection. Kung talagang Kristiyano ka, kung talagang lumapit ka sa Diyos, it will reflect unti-unti. Sabi ko nga, we will sin less. Mababawasan yung kasalanan. Kasi natatakot na tayo. Ayaw na natin gawin yun. Katulad po ng naliligtas o yung tinatawag ng pag pinag-usapan natin yung pananampalatayang nagliligtas, pag pinag-usapan natin yan, ang pagsisisi ay isang kaloob na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Now, sa gayong diwa, ito ay hindi isang bagay na maaring ibunga ng makasalanang tao. Bagaman, ang makasalanan ay meron pa rin tayong pananagutan na magsisi. Ngunit kapag ang sino mang makasalanan ay totoong nagsisi
Hindi ito dahil sa atin. Ito'y dahil pa rin sa Diyos. Diyos ang nagkaloob ng pagsisisi ayon sa kanyang biyaya. Bagamat, meron tayong tinatawag na kalungkutan para sa kasalanan, normal na bahagi yan ng ating pagsisibi. Posibleng maawa ang isang tao, subalit hindi pa rin yan ang daan tungo sa kaligtasan. Kasi meron ganong ibang mga tao na nagkaroon ng remorse, nalungkot, lumuhod, umiyak, etc., etc. Pero hindi pa rin nangangahulugan kahit na ikaw ay nalungkot at umiyak, meron ka ng kaligtasan. Meron tayong halimbawa, si Judas Iscariote. Sa Matthew 27 verse 3, nang makita ng nagkanulong si Judas na si Jesus ay nahatulan na, siya'y nagsisi. Mukhang maganda, no? At isinauli niya yung 30 pirasong pilak sa mga punong pare at sa matatandang pinuno. Tama ba yung approach niya ng repentance? Mali. Kanino siya nagsisi? Doon din sa mga pare. Bumalik siya doon, sinuli niya, hindi ko kailangan yan. At anong naging resulta? Magandang bagay ba? Hindi. Nagpakamatay siya, di ba? Hindi totoo yung kanyang pagsisisi. Now, meron pang isa, si Esau. Hindi siya nagsisi pero umiyak. Di ba? Sabi dun sa talata, alam nyo, sa Hebrews chapter 12:17, nandiyan po sa inyo, alam nyo na pagkatapos ng mga ito, ang nais niyang magmana ng pagpapala, siya'y, so, hindi siya nagsisi, pero sabi doon, bagamat lumuluha pa niyang pinagsikapang makuha ang pagpapala. Yung rights hindi niya nakuha, pero umiyak siya. Pero, kilos kasi ng tao pag sinabi mong umiyak pa nga ako naiyak ako nung lumapit ako sa Panginoon Hindi rin basihan yun. Pero si Apostol Pablo, para mabalansin natin, meron siyang sinabi sa mga taga-Korinto tungkol sa kalungkutan. At ito'y ayon din sa kalooban ng Diyos na maaring humantong sa pagsisisi. At importanteng bagay din po ito. 2 Corinthians chapter 7, 2 Korinto kabanatang 7, talatang 8 hanggang talatang 11. Sapagkat kahit pinalungkot ko kayo sa pamamagitan ng aking sulat, hindi ko ito pinararamdam o pinagdaramdam. Bagamat nagdamdam din ako sapagkat nalaman ko na ang sulat na iyon ay nakakapagpalungkot sa inyo, kahit sa maikling panahon lamang. Ngayon ako'y nagagalak, hindi dahil kayo nalungkot, kundi dahil sa inyong kalungkutan ang nagdala sa inyo sa pagsisisi. Sapagkat kayo nalungkot ng ayon sa kalooban ng Diyos. Yun ang importante. Kung malulungkot ka, kalooban ng Diyos, upang kayo huwag dumanas ng kalugihan sa pamamagitan namin. Sapagkat ang kalungkutang, ayon sa kalooban ng Diyos, ay nagbubunga ng tunay na pagsisisi. So, dapat pati doon sa pagiging walungkot mo, dapat God's will yan. Nandoon ka sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ang kalungkutang ayon ay ayon sa kalooban ng Diyos, nagbubunga ng tunay na pagsisisi tungo sa kaligtasan. Ngunit ang kalungkutang ayon, saan? Sa sanlibutan, nagbubunga ng kamatayan. That's what happened to Judas. Tignan ninyo ngayon ang nagawa sa inyo ng kalungkutang ito na ayon sa Diyos. Kung anong pagsisikap upang ipagtanggol ang inyong mga sarili. Kung anong pagkagalit, kung anong pangamba, pananabik, pagmamalasakit at pagnanais, na maigawad ang katarungan, lubos niyong napatunayan na kayo walang sala tungkol sa mga bagay na ito. So, inaayos lang po natin, no? Pag tayo nagsisi, bagamat siguro meron tayong pag-iyak, meron tayong kalungkutan, pero mas maganda kung yung kalungkutan na ayon pa rin sa kalooban ng Diyos, yung inyong pagluha, ayon pa rin sa biyaya ng Diyos. Ganun kahigpit ang kaligtasan na hinihingi ng Diyos. Ibig sabihin talagang hindi tayo magkakaroon ng papel kahit na konti para sabihin, kaya ka naligtas dahil pinaghirapan mo. It all comes from God's grace in Christ alone. By faith alone, by grace. Ando doon ang sikreto. So, ngunit ang kalungkutan na para sa mga kasalanan ay hindi sapat. Nararapat na ibaling natin ang ating buong pagkatao sa kasalanan, pero ang direksyon dapat papunta sa Diyos. So, ang taong nagsisisi ay tumanggap ng pananagutan sa kanyang kasalanan. Tumatawag siya na may pananampalataya sa Diyos para sa kaligtasan at pinatutunayan niya ang kanyang pagsisisi at pananampalataya natin, mga kapatid,
ay magkakaroon ng direksyon patungo sa pagbuhos at paggawa ng mabubuting gawa. Now, tignan po natin yung ilang halimbawa sa Biblia. Meron naman talagang mga taong nagkaroon ng tunay na sample ng pagsisisi o model na ating pwedeng sundan. Sa Jonah chapter 3 verse 5 hanggang 10, aklat ni Jonas, kabanata 3, talatang 5 hanggang talatang 10. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito na mula sa Diyos. Kaya lahat sila, mula sa pinakadakila hanggang sa pinakaaba, ay nagsuot ng damit na panduksa at nag-ayuno upang ipakita ang kanilang pagsisisi. Sapagkat nang mapakinggan ng hari ang mensahe ni Jonas, tumayo siya mula sa kanyang trono, inalis ang kanyang balabal, nagsuot ng damit na panluksa at naupo sa lupa upang ipakita ang kanyang pagsisisi. At nagpalabas siya ng isang proklamasyon sa Ninibe na nagsasabi, ayon sa utos ng hari sa kanyang mga pinuno, walang sino mang kakain at iinom, kahit ang inyong mga baka, tupa o kambing. Magsuot kayong lahat ng damit ng pangluksa, pati ang inyong mga hayop, at taimtim na manalangin sa Diyos. Talikdan nyo ang masasamang buhay at pagkamalupit. Baka sakaling magbago ang isip ng Diyos at mawala ang kanyang galit sa atin at hindi niya tayo lipulin. Verse 10, nakita ng Diyos ang kanilang ginawa kung paano tanilikuran ang kanilang masasamang pamuhay. Kaya nagbago ang isip ng Diyos. Hindi na niya nilipol ang mga taga Ninibe. Kanyang sinabi noon. Ayaw nga pumunta ni Jonah dyan kasi galit siya sa mga Ninibe. May mga masasamang tao dyan na parang may ginawa sa kamag-anak niya eh. Pero ang Diyos ang nag-utos, alam ng Diyos na maraming maliligtas sa Ninibe, nakaamba na sana na sila ay i-judge na ng Panginoon, pero totoo yung kanilang pagsisisi, pati hari. Alam natin na ang mga propeta noon, kasama si Jonas, ay siya mismo, nag-atubili siya na pumunta sa Ninibe upang ipahayag ang mensahe ng Diyos. At ito'y sa loob ng 40 araw, sa lungsod na sana ay mawawasak dahil sa kanilang kasalanan. Subalit, meron siyang pananampalataya at kanyang pagsisisi, kaya kitang-kita sa kanilang pag-aayuno, mga tao pagtalikod nila sa kasalanan, bagay na nangyari at hindi na nga itinuloy ng Diyos ang kanyang parusa. Now, ano ang katibayan ng tunay na pananampalataya? Paano natin malalaman kung faith ay hindi fake, genuine? Dahilan sa kanilang pagsisising pinamalas. Tignan nyo, tumalikod sila sa kanilang masamang lakad. Nagbago yung kanilang mga buhay, mga kapatid. At makikita din natin yung parehong koneksyong ito ng pananampalataya at pagsisisi sa ministry ni Apostle Paul dito sa mga taga-Thessalonians, no? O sa mga taga-Thessalonica. Sa verse 8, chapter 1 ng 1 Thessalonians, nandiyan dyan sa inyong program. Sapagkat ang salita ng Panginoon ay umalingaw mula sa inyo, hindi lamang sa Macedonia at Akaya, kundi sa lahat ng dako ay lumaganap ang inyong pananampalataya. Yung dako dito, buong halos lahat, no, ng lugar noon, sumikat yung pananampalataya nila. At ano pat, hindi namin kailangan para sabihin ang kahit ano. Hindi na sila mismo nag-work, no? Yung mga ibang tao na nagbago at nagsisi, nagkalat ng mensahe tungkol sa Panginoon at ito'y kumalat. So, ang mga taga-Thessalonica ay naniwala sa Ebanghelyo na ipinangaral ni Apostol Pablo. Ngunit malinaw ang kanilang pananampalataya ay hindi magpaghihiwalay sa pagsisisi dahil sa talata 9, meron doon binanggit, sapagkat sila rin ay nag-ulat tungkol sa amin kung ano ang uri ng pagtanggap namin sa inyo at kung papaano bumaling sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa isang buhay at tunay na Diyos. Meron talagang pagbabago sa buhay nila. Yung area na yan, yung, lalo na Asia Minor, ang talagang talamak na kasalanan dyan, rampant, is idolatry. Kung kani-kanino, maski na sa Ephesus, di ba, dyan nang galing yung mga Diana, yung mga word na gano'n, sinasamba nila na kung ano-anong itsura mga rebulto. At si Apostol Pablo ay nagministeryo sa kanila at yung kanilang pananampalataya ay naging totoo. So nabaling na sa totoong Diyos at hindi na sa mga Diyos-Diyosan. Si Apostol Pablo ay hindi po nangaral ganito, no? Hindi ganito yung style ni Pablo na maniwala ka lang at bahala ka na kung tatalikod sa kasalanan mo. Sa halip, ang ginawa ni Apostol Pablo mangaral ay isinama niya yung salitang pagsisisi sa Ebanghelyo. Kaya ang naging resulta, ang buong pamumuhay ng mga taga-Thessalonica ay nabago from idolatry tungo
sa service nila, paglilingkod nila sa totoong Panginoon. Now, ang drop kasi ng ating lesson ngayon, mga kapatid, kapag tayo magbabahagi, dapat maliwanag, maihatid natin yung mensahe ng ating kausap ay magsisi sa kanyang kasalanan ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi yung patatanggapin mo lang siya. Dapat ngayon nangyayari, no? Lalo na sa mga mega churches, ang structure nila is maling-mali sa tinuturo ng Biblia. Ang ating paglalahad, letter B, ng Ebanghelyo ay hindi kumpleto kung hindi natin pag-uusapan ang pagbalik loob sa Diyos mula sa kasalanan. Ito pa yung gusto kong bigyan natin ng emphasis dito. Si John the Baptist, nung siya'y nangaral ng pagsisisi, nilinaw niya, hindi niya tinanggin, hindi niya hinintuan yung pagbanggit tungkol sa pagbabago ng isip lamang. Kasama, pag binago mo yung isip, pati ang iyong pag-uugali dapat magbabago din. Lucas, Kabanata 3, talatang 3. Kung tunay na nagsisisi kayo sa inyong mga kasalanan, tignan yung tanong niya, tanungin ko rin kayo, kung tunay kayo nagkakasala, patunayan ninyo ito sa inyong mga gawa. O kaya, kung tunay kayo nagsisi, kung tunay kayo nagsisi sa inyong mga kasalanan, patunayan ninyo ang inyong mga gawa. Huwag niyong isipin na hindi kayo mapaparusahan dahil mula kayo sa lahi ni Abraham. Sapagkat tandaan ninyo, kahit ang mga batong ito'y magagawa ng Diyos na maging anak ni Abraham. Ngayon pa lamang nakaamba ng palakol sa pagputol sa mga puno. Ang mga punong hindi namumunga ng mabuting bunga ay puputulin at itatapol sa apoy. Ito na naman yung mga Pariseo kausap dito. Masyado kasi silang mayayabang. Pinapangalandakan nila na sila ay makakarating sa langit. Kaya doon sa unang pag-uusap nila, binara sila ni John the Baptist. Pakita muna kayo ng bunga ng pagsisisi yung mga gawa ninyo. Kasi yung kanilang mga gawa, mga pakitang tao yan. O halimbawa, doon sa offering, anong taglay nila bago sila magbigay? Anong ginagawa? Alam niyo ba yung kwento? May tumutorotot. Pagkatapos ng torotot, ito ang kaloob ni, ayun. Hindi ganon. Kaya hindi tinanggap ng Diyos yung giving na yan. Ang tinanggap yung sa matandang babae na ang ibinigay ay isang kusing, huling pera na, mas yun ang tinanggap ng Panginoon. Marami silang mga aspeto, mga religious group dati na ikinasama ng estilo ng pamumuhay ng mga tao. Kasi palayo sa Diyos eh. Mukhang maganda kasi, relihiyon, pagkatapos may rituals ng mga sinusunod, pero yung laman ay puro palso. Ibig sabihin, hindi talaga akma doon sa gustong mangyari ng Diyos. Walang mensahe ng pagsisisi. Nakapokus sila sa mabubuting gawa, pero yung mabubuting gawa nila, ang direksyon para magkaroon ng kaligtasan, which is violation sa Biblia. Kasi ang Diyos, siya ang gagawa. Yung mabuting gawa, kaya tayo nakagawa, kasi meron na tayong pagsisisi. Reflection na yon. Result yon. Hindi tayo gumagawa ng mabuti para makuha natin yung kaligtasan. Maliwanag ako dun sa puntos na yon. So, yung kanyang mensahe ay bilang isang bautismo ng pagsisisi. Para saan? Sa kapatawaran ng kasalanan. Sinabi niya sa kanyang mga tagapakinig ng panahon na yon, kailangan nilang mamunga ng maayos dahilan sa inyong pagsisisi at ito'y magre-resulta ng mabuting gawa. Yan ang inyong kailangan gawin. Maging ang Panginoong Hesus, aside from John the Baptist, meron din siyang mensahe tungkol sa pagsisisi. At maliwanag niyang isinabi ito sa mga Hudyo. Sa Lucas 3, talatang 3, kung hindi kayo magsisisi, nakakatakot. Kung hindi kayo magsisisi, kayong lahat ay malilipol din. And yet, may premise na sila, no? Ang ganda ng costume nila, ang ganda ng kanilang ginagawang seremonya sa templo. Pero, ang sabi ng Diyos, kung di kayo magsisisi, kayong lahat ay malilipol din. Which happened noong 70 AD, nilipol sila ng Diyos. Dahil hindi talaga sila sumunod sa Diyos. Gayun din, nang ipinadala ng Panginoon ng kanyang mga disipulo upang mangaral, ang kanilang mensahe sa mga tao ay magsisi pa rin. Mark chapter 6 verse 12, Marcos 6, talatang 12, kaya umalis ang 12 at nangaral sa mga tao na dapat nilang pagsisihan ang kanilang kasalanan. So nakita nyo na sana yung link sa evangelism sa pag-ibanghelyo ng repentance. Mga kapatid, hindi nila ginawa ang mensaheng iyon ng mga alagad, nakuha nila direct yun sa Panginoon, nakinig sila. So gaya ng nakita natin
nakuha ni Apostol Pablo ang parehong mensahe sa direktang bibig ng ating Panginoon. Sa isa pong kabanata ng resource book namin kay John MacArthur, meron siyang The Gospel According to Christ. Meron siyang binanggit doon sa ilang bahagi. Kukuhanin ko lang konti. Sabi niya, ang pagsisisi ay palaging pundasyon ng panawagan ng banal na kasulatan tungkol sa kaligtasan. Sabi pa niya, walang ebanghelismo na nagtatanggal sa mensahe ng pagsisisi. Hindi ko nga alam ba tinatanggal ng karamihan ngayon ito. Sabi niya, hindi ito matatawag na ebanghelyo kung tatanggalin mo yung pagsisisi. Kung ang makasalanan ay hindi makalapit sa Panginoon, siyempre, maliban na lang kung ang kanyang puso't isip kalooban ay magbago, nangangailangan yun ng isang spiritual na krisis na dapat ay humantong sa isang kumpletong tunay na pagbabalik loob at pagbabago. At ito yung tanging uri lang ng pagbabagong kinikilala ng banal na kasulatan, sabi ni John MacArthur. Okay? Number 2, ang mga nagsisi ay patatawarin ang mga kasalanan at makakatanggap ng bagong lakas mula sa Panginoon. Another reference, no? Acts chapter 3, verse 19 to 20. Kaya ngayon, kailangang magsisi na kayo at lumapit sa Diyos para patawarin niya ang inyong mga kasalanan. And then verse 20, at matanggap niyo ang tunay at bagong kalakasan mula sa Panginoon. Ano naman ang premise? Magsisisi. Magsisi, lumapit sa Diyos. So, parang pwede natin, ang tunay na mga mananampalataya, kapag naging totoo yung iyong paglapit sa Diyos, hindi ko alam, dapat nararamdaman niyo to. Kayo ba'y nagiging sensitibo pag alam niyong mauuwi sa kasalanan o malakas pa rin ang loob niyo na gawin yung mali? Dapat bago yung puso niyo, pag alam niyong mali, hindi niyo nagagawin. Kaya kanan ang pinag-uusapan, dapat ihinto. Huwag niyong puntahan yung mga barkada. Maghinto dapat siya. Magsisi dapat. Mahal siya ng Diyos, kaya nangyari yun. Sabi ni Bless, wake up call. Nangangahulugan to, mga kapatid, kung totoo ang ating pagsisisi ng paglakad sa Diyos na mas dikit sa Kanya sa liwanag ng salita ng Diyos. Nilalapit tayo. Ano, gusto niyo, malayo o malapit? Nilalapit tayo ng Diyos. Inilalantad kasi ng salita yung mga bagay sa ating buhay na hindi talaga nakakalugod sa Kanya. In-expose talaga yan. Mga kapatid, kung talagang kilala natin ang Panginoon, dapat mabilis tayo magpahayag ng ating kasalanan para talikuran ito. Huwag niyong pagtatagalin. Itatago pa. Halimbawa, meron kang yung anak, may ginawa sa nanay, nangupit, hindi sinasabi. Pinatagal-tagal pa ng matagal. Sayang yung iyong pagiging Kristiyano sa mga bagay na yun. Of course, ulitin ko, hindi tayo magiging sinless, but we will sin less. Subalit kung tayo ay lumalakad na kasama ng ating Panginoon, mas bababa yung chance talaga na gagawa ka ng kasalanan. Kasi may warning agad eh. Di ba? Alam niyo naman yung sa lahat, pinag-aralan natin sa aklat ng Hebreo, dinidisiplina ng Diyos ang Kanyang minamahal. Alam mo na kung bakit kami disiplina, mahal ka ng Diyos. At kung bakit meron kang disiplina, meron kang ginawang hindi maganda. Iba ang disiplina sa pagsubok. Pagsubok, wala kang ginagawa, something happen sa buhay mo. Kailangan i-analyze mo rin yun. Kung pagsubok yun, you need to ask strength para maharap mo yung bagay na yun. Pero kung totoo yung pagsisisi mo, mauunawaan mo yan kasi magiging maliwanag sa'yo dahil ayaw mo ng kasalanan, tatalikod ka sa kasalanan. Ang gusto mong kasama ang Diyos, hindi yung kasalanan. So, ang buhay ng pagbabalik sa loob sa Diyos ay tanda ng tunay na pagbabagong loob. Sa muli po, sabi ko kanina sa number 1 natin, ang mga nagsisi ay dapat tumalikod sa kasalanan. Pangalawa, ang mga nagsisi sa kasalanan ay nagpapatuloy sa paglilingkod. Number 3, sa inyong program, ang mga nagsisi sa kasalanan ay tinatanggap ng Diyos ng may malaking kagalakan. Kaganda nitong talatang ito, Isaiah chapter 55, verse 6 hanggang verse 7. Verses 6 and 7. Lumapit na kayo sa Panginoon at tumawag sa Kanya habang naririyan pa para tulungan kayo.
Talikuran na ng mga tao masasama ang kanilang masasamang ugali at baguhin na ang masasama nilang pag-iisip. Yung last phrase, magbalik loob na sila sa Panginoon na ating Diyos dahil kaawaan at patatawarin niya sila. Ang katotohanan po, kapatid, pinagkaloob ng Diyos yung pagsisisi para maging pag-asa natin yon. Nagbigay siya sa atin ng isang grounds para tayo magkaroon ng pag-asa. Nangangahulugan na kapag tayo bumaling sa Diyos mula sa ating mga kasalanan, siya ay magiging mapagmahal sa atin. Biyaya ang ibig sabihin nun. At naipamalas to ng ating Panginoong Diyos. Hindi pa nga tayo lumalapit, naipamalas na ng ating Diyos doon sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang pagkamatay doon. At bilang karagdagan po, mga kapatid, pareho rin nilarawan ito ng luma at bagong tipan na ang Diyos ay nananawagan sa ating lahat ng mga makasalanan upang bumalik tayo sa Kanya sapagkat siya ay napakasagana sa pagpapatawad. Nakita natin doon sa mga pinag-aralan natin makaraan, yung talinhaga. May binanggit ng Panginoon doon sa talinhagang nawawalang tupa, nawawalang barya, nawawalang anak. Ang diin dito ng Panginoong Diyos, binigyan niya ng kagalakan sa langit kapag ang isa lang na makasalanan ay magsisi at magbalik loob sa Diyos. So kung meron kayo mabahagi na ng salita ng Diyos at siya'y lumapit sa Diyos, magbalik loob. Ang daming nagbubunyi sa langit. Kung minsan natutuwa tayo sa bagay na parang physical lang eh. Halimbawa, nanalo tayo sa raffle, nakakuha ka ng kitchenware. Tuwan-tuwa na tayo. Uy, nanalo ako nito, kompleto yung set. O kaya, groceries, tuwan-tuwa na kayo. Mas natutuwa pala sa langit kapag may isang tao na ikaw ay nadala sa Panginoon. Hindi ko alam kung nagagala kayo o parang ginagawa niyo lang dahil obligasyon. It is not an obligation, it is our responsibility, ladies and gentlemen, to share the good news of our soul. Sa madaling salita po, ang Diyos ay tumutugon sa sino mang babaling sa Diyos mula sa kasalanan at magtitiwala sa ating Panginoong Jesus. And yet, maraming mga tao ngayon ang nalilito, hindi naiintindihan yung mensahe dahil iba yung kanilang at nakuwang mensahe sa Biblia. So, tinanggap tayo ng Diyos na tayo'y naging Kanya. At of course, hindi rin natin itatago na ang Diyos ay tuwang-tuwa nung tayo'y lumapit sa Kanya. Mga kapatid, nais ko kayong muling tanungin po sa pagkakataong ito. Tingin kayo sa akin. Kayo bang lahat ay nung nanalig sa Panginoon, kasama yung pagsisisi? Sabi po sa Matthew 7:21 hanggang 23, maraming tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng Diyos, sa aking Amang nasa langit, ang mapapabilang sa Kanyang kaharian. Marami ang magsasabi sa akin sa araw ng paghuhukom, Panginoon, hindi ba't sa ngalan ninyo nagpahayag kami ng mabuting balita, nagpalayas kami ng masamang espiritu at gumawa kami ng maraming mga himala? Anong sagot ng Panginoon sa kanila? Na nagpalayas daw ng demonyo at gumawa ng mga himala. Sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. Nakita nyo, tumatawag ng Panginoon. Gumagamit pa ng himala at nagpapalayas pa ng demonyo. Pero, katotohanan, hindi pala sa kilala ng Diyos. So, hindi talaga totoo yung kanilang pananampalataya. Itong binanggit ng Mateo, Kabanata 7, nakakaalarma po itong salita na ito. Hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng masama. Mga kapatid, huwag tayong magpaninlang. Magsisis tayo ng tama ayon sa kalooban ng Diyos. Lumapit tayo sa Diyos, magbalik loob tayo sa Diyos. At kapag tayo magbabahagi ng salita, pahayag niyo rin sa kanila, ipaliwanag niyo, para yung taong iyon, magbunga niya, magiging mabubuti, hindi
Obviously, pag hindi tama yung paliwanag, walang dating yon. Hindi talaga niniwala yon. Hindi talaga tumanggap sa ating Panginoon Diyos. Ang tanda ng tunay na pagbabalik loob sa Diyos ay isang buhay ng pagsisisi at pagbabagong loob sa Diyos mula sa ating mga kasalanan. Wala nang iba. Lahat yan dahil sa biyaya ng ating Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Tunay nga, O Diyos, na ang iyong salita, ang iyong biyaya ay hindi namin mapapantayan. Dalangin namin, Panginoon, na kung kami magbabahagi, alalahanin namin, Panginoon, ang kahalagahan ng mensahe ng pagsisisi at pagbalik loob sa iyo. May paliwanag namin, turuan mo kami, Panginoon, kung paano ito maipakilala at maipakita sa kanila bago sila dumating sa tamang pananaw ng pananampalataya sa iyong bugtong na anak, tagapagligtas at Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ito ang aming panalangin.